Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes sa 30 ng Abril 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dalawang barko ng Pilipinas napinsala matapos gitgitin at bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard. Ilang operator at super umabol sa consolidation hanggang sa huling segundo bago mapasok ang deadline. Habang ilang grupo umaasa pa ring mahaharang ang jeepney modernization. Exclusive! Biktimang naloko ng Peking Game Show, humihingi ng tulong. Boses ng umano'y si Kuya Will, ginamit ng scammers. Maliliit na negosyo, umaaray na rin sa matumal na kita dahil sa epekto ng matinding init. At sa ating balitang showbiz, nagagandahang mga kandidata ng Miss Universe Philippines nagpasiklaban sa National Costume Competition. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagkumahog ang ilang jeepney driver operator sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ngayong Martes kasi ang huling pagkakataon na makaabot sa extended deadline ng PUV consolidation. Pero ang grupong Piston at Manibela nagmamatigas pa rin. Labag daw kasi umano ang consolidation sa konstitusyon dahil kalaunay magpapawalang bisa ito sa kanilang prangkisa. Ang hirit nila, maglabas ng TRO ang Korte Suprema. May balitang A to Z si Ace Cruz. Humabol ang jeepney operator na si Tata Emilio sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City nitong hapon. Ngayong araw ng Martes kasi, ang huling araw ng PUV consolidation deadline. Inabot na nga alas 8 ng gabi ang pagproseso ng ahensya sa mga nag-a-apply sa consolidation. Ito yung mga ayaw magpa-consolidate. Ang nangyari, nakiusap sa amin, kaya inihabol din namin kay chairman. Almost 85% na ang consolidated. Paano mo pababawiin yun? Alam mo, ako Pangulo, pakinggan ko kayo. Pakinggan ko sila. Di ano mangyayari? Paano yung mga nag-avail ng mga modern jeep? In terms of percentage, that would be 78.33%. Alright. For 150,179 units. We expect to go up to about a conservative 81 to 82%. 82. Or roughly about 160,000 units or about 10,000 units more. Most of this, 80% of this would be in Metro Manila. Sa monitoring ng LTFRB, ang Metro Manila ang may pinakamababang turnout ng mga nagpapakonsolidate at nilinaw nito na hindi naman nila bibiglain ng isang bagsakan ang pagpapalit ng traditional tungo sa modern jeepneys. There are areas that have as much as 100% consolidation compliance. That's in Region 11. Okay. That's the Davao area. Okay. In the Mindanao and in the Visayas area, it's about 80% to about 90%. You know where we had a difficult time, it's here in Metro Manila. The consolidation here only is up to about 60%. Gaya na lamang ng grupong Piston at Manibela na nakailang beses na nagsagawa ng tigil pasada para igiit ang pagkontra rito. Bibiyahe at bibiyahe kami at kapag dumating yung pagkakataon na puhulihin na tayo, lalaban pa rin po kami dahil karapatan po namin na maghanap buhay. Yung pag-revoke ng aming mga prangkisa, hindi po naaayon ito sa konstitusyon. Nagsagawa naman ng Piston ng kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Isa sa mga dumalo ang halos 4 dekada ng driver-operator ng jeep. Ito na ang ginamit kong hanap buhay para mapag-aral, mapagtapos ko ang mga anak ko. Malamang nadugot pawis din bago makuha yan. Tutulak naman ang grupo sa Menjola bukas, Labor Day, para umano'y singilin ang administrasyon saan nila ipangako nito sa kanilang hanay. Umaasa naman ang Piston na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang deadline sakaling simulan na ang hulihan sa Mayo. Wala namang injury sa gobyerno, wala namang damage sa gobyerno. In fact, ang gobyerno, tinitiro niya ang sarili niya 3 beses na. Karapatan nila at nire-respeto namin kung sila ay pumunta sa Supreme Court na humingi ng TRO. So habang wala yon or rather tuloy lang po kami dito sa DOTR
ginagawa namin para dito sa programa. Muli namang iginit ng pamahalaan na pwede pa rin magpatuloy sa pamamasada ang mga jeepney drivers na hindi nakahabol sa extended consolidation deadline basta't mag-apply sa mga existing jeepney corporation at cooperatives. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Muli namang nagpaalala ang Labor Department na maaaring makakuha ng livelihood assistance mula sa ahensya ang mga driver na hindi pa nagpa-consolidate sa jeepney modernization. Ayon sa ahensya, maaaring makatanggap ang mga jeepney driver ng 30,000 pesos na tulong pinansyal na magagamit sa kanilang kabuhayan. Binigyang diin naman ng DOLE na simulat sa pool na magkaroon ng PUV modernization program ay namimigay na sila ng tulong sa mga jeepney driver. Samantala, umabot na sa mahigit 4,600 ang mga nakatanggap ng tulong mula sa ahensya. Inaasahan namang makatatanggap ng tulong bukas Labor Day ang halos 900 pang individual. Ang direktang tulong pong ibinibigay ng DOLE sa mga apektado po ng modernisasyon ay yung access dun po sa tinatawag po naming livelihood program. Nagbibigay po kami ng maliit na kapital sa mga apektadong drivers or conductor. Hindi naman po ito kalakihan, hindi po lalagpas sa 30,000 pesos per beneficiaries. Pinauubaya ng mga mambabatas ang desisyon sa Pangulo kung palalawigin pa nito ang deadline ng PUV consolidation matapos itong mapaso ngayong Martes. Ayon sa isang grupo ng mga mambabatas na Young Guns, nasa Pangulo ang bola pero hangad nila na magkaroon ng balanse sa desisyon ng ehekutibo. Lunes naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong piston at ilang pang transport groups para sa issuance ng temporary restraining order laban sa Jeepney Modernization Program. Giit ng mga grupo, labag ito sa kanilang right to freedom of association na makakaapekto sa kanilang kabuhayan. May balancing act. Of course, ayaw natin mahulan ng trabaho, 'di ba? Ang ating mga drivers. At the same time, we do not also want to remove the cultural aspect nga ng ating part of history natin, sa kultura natin ng jeepneys. But we also have to look another thing to modernize nga and lahat ng mga other aspects with regard to transportation issues. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Energy at iba pang ahensya na pabilisin ang pagpapatupad ng roadmap para magkaroon ng electric vehicle industry sa bansa at maging bahagi ito ng transportasyon ng publiko. Sa naganap na sectoral meeting ngayong Martes sa Palasyo, sinabi ni Marcos na kailangang mapag-aralan ang pagkakaroon ng e-vehicle industry para mahikayat ang mga manufacturers sa bansa na mag-produce ng e-vehicles maging ng battery charging mechanism. Sa ngayon, nasa halos 7,000 electric vehicles pa lang ang rehistrado, malayo sa 14.3 million na bilang ng mga vehicles sa bansa. Mas mahal naman ng 20 hanggang 50% ang e-vehicles kumpara sa tradisyonal na sasakyan. Pero sinabi ng Energy Department, mas mura ang magagastos ng publiko kalaunan pagdating sa maintenance ng mga ito. So, nandun yung 4 pillars, the electric vehicle, demand generation, the manufacturing side of it, the research and development utilizing our natural resources, and the human resource development. Instead of having a 10% target by 2040 for the penetration of electric vehicles, we have to go forward and look into a 50% target. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko ngayon sa mga naglipanan na namang mga manloloko na ginagamit ang advanced technology para makakuha ng pera sa mabibiktima. Isang lalaki kasi ang nakuhanan ng humigit 7,000 piso matapos mabalitaan umano na nanalo siya sa isang dating sikat na game show. Ang masakit pa, nakalaan sana ang pera sa panganganak ng kanyang asawa sa susunod na buwan. May balitang A to Z exclusive, si Kim Salinas. Meron kang 10,000! Walang halos pinagkaiba mula sa sikat na game show sa TV at ang tinig mula sa tawag na natanggap ni Mang Byron nito lang Sabado, April 27. Nanalo raw di umano si Mang Byron ng 30,000 piso kahit na halos wala siyang ka-effort. Hindi naman halos maipinta ang saya ni Mang Byron na ganito kasi ang eksena sa mga napapanood niya sa Facebook Live ng naturang show. Kaboses pa ng mismong host na si Willie Rebillame. 10,000!
Walang kaabog-abog, nakatanggap ulit siya ng pangalawang tawag mula sa umano'y staff ng dating TV show. Unang hiningi po sa akin is pambayad po daw ng Palawan, 650. Pangalawa daw po, magbibigay naman daw po ako ng 3,500 para maklim po yung pera. Kaya po nagbigay po ako ng 3,500 another. Ang na-scam bali po sa akin lahat po, 7,650 po. Sa kagustuhang makuha ang umano'y napanalunan niya na 60,000 pesos, agad siyang kumagat dito. Nagbaka sakali lang po sir para po sa tatlong anak ko tapos manganganak po yung asawa ko. Need ko lang po ng pera sir, ganun lang po. Nag-comment lang po ako sir sa palaro po ni Sir Willie Rebillami. Pero natauhan na siya sa pangatlong tawag matapos hingian naman siya ng halagang 6,000 piso. Sana po wala na pong matulad sa akin na ma-scam. Grade 1 lang po ako, wala akong pinag-aralan. Kailangan ko rin talaga yung pera na yung na-scam sa akin, sir. Humingi na lang po ako ng tulong po. Kung sino man po yung makakatulong sa akin. Bagamat hindi na ito bago sa otoridad, mas dumarami naman ang mga naluloko ngayon dahil sa strategy nila gamit ang teknolohiya. Minsan yun mismo ang tatawag kunyari sa'yo, gumagamit na sila ng kaboses o kaya yung ginagamit ngayon, yung mas delikado, yung AI. Kasi hindi lang boses ang ginagamit dito, pati yung itsura na gagaya nila. And with that modern technology na nagkaalat ngayon. Dagdag pa sa taktika ng mga manluloko ang mga fake SIM card na gumagamit ng peking pagkakakilanlan ng pagrehistro ng SIM card. Bagamat laganap na ang paggamit ng artificial intelligence ngayon, matinding pinag-iingat pa rin ng publiko na naniniwala pa rin sa mga tila lumang tugtugin na panluloko. Dahil nakikita na yung opportunity, katulad nga kay Willie Rebillami, kilalang tao yan at namimigay ng pera o namimigay ng support kung sino man yung mga nakakausap niya. Talagang yung opportunity na yan na ginagaya nito mga kriminal. Patuloy na payo sa publiko na huwag mag-atubiling magsumbong sa otoridad kapag nabiktima ng scam. Ang procedure talaga yan is kailangan mag-file ng complaint sa amin personally para meron din kaming panghahawakan na merong nagrereklamo sa ganitong modus. Hinihimok naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Kongreso na agarang isabatas ang Deepfake Bill kaugnay ng mabilis na pagtaas ng bilang ng kaso ng naturang scams sa bansa. Halos hindi na kasi makita ngayon ang pinagkaiba ng deepfake at tunay na video. Dahilan para mas maraming maloko kahit na hindi ito totoo. Sa ngayon, may 3 ng mga panukalang batas kaugnay sa pagsasabatas ng AI na nananatili pa rin nakabinbin ngayon sa Kongreso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinahamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang vlogger na si Maharlika patungkol sa isyu ng bribery. Ito'y matapos ilabas ng vlogger na si Maharlika ang nag-leak na confidential document ng Philippine Drug Enforcement Agency na sangkot umano sa iligal na droga sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging aktres na si Maricel Soriano. Sa Senate hearing kanina, itinanggi ng senadora ang sinasabi ni Maharlika na binayaran siya ni First Lady Liza Marcos para sa isyung ito. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? Nababayaran ako ni Liza Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Isa na namang bagong insidente ng panghaharas ang naranasan ng 2 barko ng Pilipinas matapos bombay ng tubig ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Narito ang detalye sa ating balitang A to Z. Muling binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na naglalayag sa sarili nitong teritoryo sa West Philippine Sea nitong Martes.
Ayon sa Philippine Coast Guard, tinamaan ang barko ng PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagpapatrolya at naghahatid ng krudo at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Sa video na inilabas ng PCG, kita na napuruhan ang PCG vessel ng water cannon mula sa dalawang Chinese vessels na nagbobomba sa kabilaang bahagi ng sasakyan. Sa lakas ng puwersa ng tubig, napinsala ang mga barko ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na may nalabag ang dalawang Chinese vessel na umaligid sa karagatan malapit sa Palawan sa kasagsagan ng balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at France nitong weekend. Paliwanag ng AFP, may umiiral noon na NOTAM o Notice to Air Missions. Yeah, may na-violate sila siyempre. So how are we going to respond diplomatically? We are consolidating all the incident reports and then we will forward that to the NTF-WPS. That NOTAM is for their safety because we are also conducting gunnery exercises in the area. So for them to enter into our training area knowing fully well that we are conducting these types of activities, it was a big risk on their part for them to do that. Sa kabila ng presensya ng dalawang People's Liberation Army Navy ships ng China sa balikatan sites, ayon sa AFP, hindi ito nakaapekto sa kanilang training sapagkat wala namang naging provokasyon. PLAN 167 and later on PLAN 793 were sighted in the area. Okay, they had the best seat in the house because they were able to witness the best of the Philippine Navy, the US Navy, and the French Navy. And because they were there, mas nagganahan yung mga training audience to show off all of their capabilities. Sa harap ng mga panibagong agresyon ng China, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang kongresista sa kumalat na deepfake audio ng boses ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una nang nagbabala ang Malacanang ukol sa pekeng audio na ginaya ang boses ng Pangulong Marcos at umano'y nag-uutos sa militar na pumagitan na sakaling maglabas ng banta ang China sa Pilipinas. Yung deepfake na audio niyan, if I wish I could have seen it, just shows how desperate the opposition is against our President Bongbong Marcos, because he's doing a spectacular job in managing our foreign policy, to the point that they try to sabotage him. If there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, Inuudyokan naman ng Malacanang ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng pekeng impormasyon katulad ng deepfake audio, lalo't posible nitong mailagay sa panganib ang foreign relations at national security ng bansa. Sa ating balitang kakaiba, aksidenteng naikahon at naipadala ng isang amo ang kanyang pusa sa online retailer na Amazon sa Amerika. Ayon sa pet owner na si Carrie Clark, pumuslit daw ang kanyang pusa na si Galena sa kahon ng sapatos nang hindi niya napapansin. Umabot rin ng 6 na araw bago siya nakita ng mga empleyado ng Amazon. Pero swerte namang ligtas ang pusa kasama ng naipadalang ilang piraso ng goods. Susunod, mga maliliit na negosyo umaaray na rin dahil sa epekto ng tag-init. Mga negosyante, kanya-kanya ng diskarte. At 13 taong gulang na lalaki patay sa pananaksak sa East London, 4 pa sugatan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z.
Maging mga may-ari ng maliliit na negosyo, umaaray na rin sa matumal na kita dahil sa epekto ng matinding init. Ang diskarte nila sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Limitado lang muna ang menu sa karenderya ni Aling Malu. Kakaunti kasi ang mga customer dahil suspendido pa rin ang face-to-face classes sa katabing Batasan Hills National High School. Kaya bukod sa init ng panahon, daing din ni Aling Malu ang matumal na kita, lalo't may nationwide transport strike pa bukas. Mahina talaga ang kita kasi almusal lang ngayon yung niluluto ko sa ulam. 2 putahe lang muna kasi pag mga alas 10 na minsan napapanisan ako ng gulay, sobrang init, saka walang pasok. Pumalo na sa 53 degrees Celsius ang pinakamainit na naitalang heat index sa buong Pilipinas ngayong taon. Sa Metro Manila, 48 degrees Celsius, partikular sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. 46 degrees Celsius naman sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Hindi na biro ang nakakapasong init ng araw. Ayon sa Pag-asa, walang pag-ulang inaasahan ng hanggang sa mga susunod na buwan. At ang init, magtutuloy-tuloy ng hanggang katapusan pa ng Hunyo. Ayon sa weather experts, kailangang dumiskarte sa ganitong matinding init. Magsuot ng mga palangga sa sobrang init at huwag silang mag-direct sunlight pag may pupuntahan. Siguro pupunta lang sila sa mas malilim na lugar upang sa gayon maiwasan po nila yung sobrang init. Para sa traffic enforcers, gayon din sa mga pedestrian, kailangang mag-ingat laban sa heat stroke. Sa sobrang init po, kailangan muna po namin sumilang kahit paano po. Kahit yan, makita-kita lang namin yung kalsada na okay. Dito lang, tanaw na namin kung ano nangyayari sa kalsada eh. Sir, bakit kayo nakasalamin? Naku sir, hindi na po kaya yung init. Hindi po nakatulad ng mga nakaraan kaya pa, pero ngayon hindi na kaya. Masakit na masyado sa mata. Ano po, kasi wala po kaming kuryente, saka sobrang init, kaya ito lang ang solusyon namin. Baka ma-heat stroke po ako. Ayon sa Weather and Climate Agency ng United Nations, kapansin-pansin ang mabilis na pagtaas ng temperatura sa Asia. Kaya mapanegosyante, mga trabahador, estudyante o mga nasa bahay lamang, tiis-tiis muna. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iminungkahi ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maagang tapusin ang susunod na school year calendar 2024 to 2025 sa March 2025. Ito ay sa gitna na rin ng mga panawagan na ibalik na agad sa dati ang academic calendar. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, mababawasan sa 165 days na lang ang pasok ng mga estudyante sa susunod na pasukan sakaling matuloy ang plano at maapektuhan ang curriculum at competency maging ang bakasyon ng mga mag-aaral at mga guro. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na kinakailangan ng agarang aksyon ng gobyerno dahil hindi garantisado ang magiging lagay ng panahon sa susunod na taon. Una nang inihayag ng DepEd na aabutin pa dapat ng 3 taon para maibalik sa dati ang school year calendar. Samantala sa datos ng DepEd, umabot naman sa humigit 7,000 paaralan sa buong bansa at halos 7 milyong estudyante ang naapektuhan ng suspensyon ng klase nagmula noong Abril 1 hanggang 26. Because we cannot predict things. Next year, it can be La Nina, it can be El Nino again. It's very difficult weather. It's like that. It's very hard to predict. But what's certain is we need to already revert back to the old calendars. Because if they will end in March, if they will end March 31, we will start in June, April, May. They will still have that break, but the medyo siksik, magiging siksik yung ating pag-tackle ng mga competencies natin in the shorter number of days. Nakaranas ang Baguio City ng pagulan ng yelo o hailstorm. Yan ay sa kabila ng kasagsagan ng mainit na panahon na nararanasan sa bansa. Sa video na ibinahagi ng ilang netizen, makikita ang gahole ng mga butil ng yelo na bumabagsak na umano'y tumagal ng halos kalahating oras. Paliwanag ng Weather Bureau Pag-asa, nangyayari ito kapag umaakyat sa itaas ng atmosphere ang mainit na hangin, dala ang moisture na nagiging ulap. Lumalaki ang droplets at nagiging yelo kapag naabot naman ng freezing temperature.
Inirekomenda ng Office of the Court Administrator sa Korte Suprema ang pag-aproba sa hiling ng Justice Department na ilipat mula Davao City ang child abuse case ni Pastor Apollo Kibuloy sa Metro Manila. Gayunpaman, hindi inilabas ng OCA kung saan partikular na ililipat ang mga naturang kaso ng puganteng pastor. Mabatid na naharap si Ginoong Kibuloy sa sexual and child abuse charges sa Davao City. May non-bailable qualified human trafficking naman sa Pasig City Court. Pinaiimbestigahan na ng Department of Health ang mga government doctor na umano'y sangkot sa multi-level marketing schemes ng malalaking pharmaceutical company. Ito'y matapos ang kumalat na issue patungkol sa pagre-reseta ng partikular na brand ng gamot kapalit ng magagarbong gamit. Ayon sa DOH, papatawan ng suspensyon o di kaya ay tatanggalan ng lisensya ang sinumang doktor na mapapatunayan sangkot sa iligal na gawaing ito. Pinaalalahanan rin ng ahensyang publiko na obligado ang mga doktor na ilagay sa kanilang reseta ang generic name ng mga inirekomendang gamot sa mga pasyente. Kamakailan ay nabulgar ang issue ng kumpanyang Belkens Pharma na nagbibigay umano ng malaking komisyon sa mga doktor para magreseta ng tanging kanilang mga gamot kapalit ang magagarbong regalo. So if this company has given, they have violated the Mexico principle. If they have given them to doctors in, let's say, that hospital, which is a government hospital, they also have violated the Graft and Corrupt Practices Act for public health officials because they are government doctors. So even if they did it in their private practice, but they did it in a government institution, I can go after these doctors and sue them in the ombudsman. Kaugnay niyan, ibinulgar naman ni Senator Raffy Tulfo ang mahigit 100 doktor na sangkot umano sa multi-level marketing scheme ng malalaking pharma companies. Sa Senate hearing ngayong araw, inisa-isa ni Tulfo ang pinanggagalingan ng mga naturang manggagamot. Ilan sa mga ito galing ng Chinese General Hospital sa Maynila, Apex Diagnostics Antipolo, MVMC Marikina at Xavier University Medical Hospital. Ayon pa sa Senador, ipinipilit din umano ng mga doktor na resetahan ng mga pasyente nito ng gamot sa puso kahit walang sakit. Nagbanta rin ng mambabatas na ipakukulong nila ang mga sangkot. Oras na itanggi ng mga doktor ang mga alegasyon dahil may mga hawak silang ebidensya tulad na lang ng tseke na galing sa Belkens na ibinayad sa mga sangkot na doktor. Samantala, umamin naman ng Belkens Pharmaceutical Incorporated na nagbigay sila ng insentibo sa mga doktor. Pero itinanggi nito na nasangkot sila sa maanumalyang multi-level marketing scheme. Sila po, itong mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Balita sa ibayong dagat, patay ang 13 taong gulang na lalaki habang may 4 pang sugatan matapos ang insidente ng pananaksak ng isang lalaki sa East London. Base sa ulat ng London Metropolitan Police, nangyari ang insidente bandang alas 7 ng umaga local time nang tumungo ang suspect sa Thurlow Gardens at pagsasaksakin ng maraming residente. Espada ang ginamit sa pananaksak na ikinapahamak ng marami. Agad namang naaresto ang suspect habang iniimbestigahan pa ang naging motibo nito. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang bonggang top 3 sa National Costume Competition ng Miss Universe of Philippines itong weekend. At K-Drama Queen of Tears, record-breaking sa kanilang trending na ending. Abangan yan at manatiling nakatutok. Kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Arangkada ang naggagandahang mga kandidata ng Miss Universe of Philippines sa kanilang National Costume Competition na ginanap sa Sultan Kudarat nitong weekend. Kanya-kanyang pasabog sa creativity at idea ng costume na siyang nagpalutang sa tatlong beauty queens. At K-drama na Queen of Tears, record-breaking sa kanilang ending. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog kung pasabog ang rampa ng 53 kandidata ng Miss Universe Philippines sa kanilang National Costume Competition sa Sultan Kudarat nito lamang weekend. May temang Philippine Flora and Fauna. Stand out ang tatlong magagandang dilag na tinuguri ang top 3 Best in National Costume. Kabilang ang kakaibang design, suot ni Tamara O'Shea ng Tacloban para sa kanyang halo costume. Agaw pansin naman ang ugto-ugto outfit ni Alexi Brooks ng Iloilo dahil sa kanyang mala Spider-Woman na peg. At ang wow na Tubataha Reef-inspired gown ni Jet Hammond ng Southern California. Gaganapin ang Miss Universe Philippines sa darating na May 22 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay. 부부 생활 다 비슷하지 않을까 싶긴 한데. Samantala, nakaiyak na ba ang lahat? Trending kasi ngayon ang ending episodes ng TV and K-drama series na Queen of Tears na pinagbibidahan ni Kim Soo-yoon at Kim Ji-won na ipinalabas nitong linggo, April 28. Nakapagtala ng new record sa kasaysayan ng telebisyon sa Korea ang final 2 episode ng serye nitong nagdaang weekend. Nalamangan nito ang isa ring K-drama series ng TVN na Crash Landing on You na may 21.7% viewership rating. At for 5 consecutive weeks, nananatili pa rin ang Queen of Tears sa Philippine Top 10 TV charts ng Netflix. Kasabay nito, inilabas ni Kim Soo-yoon ang Way Home na official soundtrack ng pinagbibidahan niyang K-drama series sa iba't ibang streaming platforms nitong Lunes, April 29. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa panahon ngayon na sobrang init, talaga nga namang nasusubok ang ating creativity skills, makaiwas lang sa sikat ng araw. Gaya na lamang ng ating ka-A to Z na dahil walang dalang payong, nag-ala, spy mode. Panoorin yan. Huwag kalimutan magdala ng payong, mga ka-A to Z. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa computer scientist na si Eliezer Yudkowsky. Sabi niya, ang pinakamalaking banta ng artificial intelligence ay madali nitong mapaniwala ang mga tao kahit hindi pa nila ito naiintindihan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!